Amen, praise the Lord. God bless you po. Ating beloved preacher, Kuya Richard Gilasio. Bago tayo magpatuloy, minamahal, sama-sama tayong manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, is Jesus. O mapagpala namin Ama, makamit sa lahat. Aming pinakamahal na Panginoon, Diyos, sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, kami pinagpaabot ng maraming salamat. Mahal na Panginoon, mula pa kanina, mahal po ng saan. Hallelujah, maraming salamat. Patuloy mo kami sinamahan sa banal na presensya, patuloy umaliw sa buti sa amin. Mahal na Panginoon, salamat sa kalakasan, kagalakan, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa magandang panahon na iyong pinagkaloob, mahal na Panginoon. Hallelujah, salamat, salamat, mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Kami po'y dadako na at nandito na po sa pagpakinig ng banal sa ikaw magpala sa buti sa amin, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat mga kapatid ang nandito ngayon, aming mga taga-subaybay, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa aming mahal na Panginoon live webcast, ikaw magpala sa kanila, ipaunawa mo sa kanila yung banal na salita sa lahat ng mga bisita, pagpalain mo rin, mahal habang lingkod sa ganang akin, wala akong magagawa o Diyos, walang sapat na karunungan, kalakasan, mahal kayo sa mga oras na ito, mahal kayo pwede dumadalangin, ikaw magpala o Diyos, bigyan mo kaming karunungan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapatang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kaya sa mga oras na ito, minamahal tayo po ay opo na po sa ating mga kanya-kanyang upuan. At bago po tayo magpatuloy, ako po ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pasasalamat ay tangi sa ating dakilang Diyos na buhay at paggalang po, pag-alaala sa mga turo na iniwan ng ating beloved pastor, mga minamahal, Evangelista Willis sa Almeida, mga mabuting katuruan na iniwan ng ating beloved assistant pastor na si Almeida. Pagalang po sa lahat ng mga beloved Almeida children, sa ating mga beloved webcast viewer, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat. Sa ating pong lahat na nandito ngayon, everybody shout, praise the Lord. Lahat ng mga kapatiran, beloved co-workers, lahat mga minamahal ng katuwang sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, higit sa lahat na pagbati ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal sa mga oras nito, tayo po ay nandito na sa ating pagpakinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Ito po ay pagkain po ng ating mga kaluluwa. Kaya sa mga oras nito, hindi tayo magtagal, tayo po ay dadako sa ating topic, mga minamahal. Ito pong tinatawag na dito sa ating topic, what shall we do with this short life? Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos, minamahal. Ano ang ating gawin, mga minamahal, sa ating maikling buhay? Kaya totoo sabi ng banal na kasulatan, ang ating buhay dito sa mundong ito, minamahal, maikli lamang. Kaya sabi ng awit, tayo'y nandito ngayon, mga minamahal, at bukas wala na, hindi natin alam ang ating bukas. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya yung ibang Kristiyano, laging nagsusumikap. Everybody shout, praise the Lord. Katulad sa atin, dahil itong ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi natin alam kung makabawi pa ba tayo bukas. Kaya sabi ng mga minamahal, mga tao na hindi nakakilala sa Diyos, sila'y magtatrabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga pamilya, kanilang mga anak. Everybody shout, praise the Lord. Para ang kanilang mga anak, minamahal, hindi madaanan ang kahirapan ng kanilang nadaanan, minamahal. Kaya sila ay nagtatrabaho at pinagpaaral ang kanilang mga anak. Mayroong mga mataas na ambisyon, pangarap. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, ang tao hanggang sa pangarap lang, Diyos ang nakakaalam sa kanyang kinabukasan. Amen. Kaya sabi ng Biblia, ating basahin sa ating unang verse, mga minamahal, dito sa aklat ng James chapter 4, verse 4. James chapter 4, verse 14. Praise the Lord. Chapter 4, verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Amen. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 4, talata po ay 14. Kayo ngang hindi nakaalam
na mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo nga isang singaw na sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Amen. God bless you. Praise the Lord. Ating palakpakan ang salita ng Diyos. God bless you sa pagkabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Para tayong singaw. Yung singaw, mga minamahal, usok na pag magsaing tayo ng bigas, pagbuksan natin yan, mayroong lalabas na singaw o usok. Isang segundo lang yan, mga minamahal, hindi na natin yan makikita, mawala na yan kaagad. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang sabi dito? Kayo ngang hindi nakakaalam ng nangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kaya nga'y isang singaw na sangdaling panahon ay lumlitaw at pagdakay napapawi. Everybody shout, praise the Lord. Napakaikli lang ng buhay ng tao, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, katulad lang tayo ng isang singaw, mga minamahal, makikita at pagkatapos, mga minamahal, mapapawi. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Kaya, ano ang ating gagawin? Kailangan habang nandito pa tayo, mahalin natin ang ating kapwa, higit sa lahat ang ating mahal na Panginoon. Lagi nating isipin, minamahal, na darating ang araw, tayo po'y maging kwento na lang dito sa mundong ito. Hindi na tayo makikita. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo may gumagawa ng mabuti, minamahal, darating ang araw, alalahanin na lang ng ibang tao ang ating mga ginagawang mabuti. Everybody shout, praise the Lord. Hanggang minamahal ang ating pangalan, makalimutan na dito sa mundong ito. Lahat tayo lilipas, hindi natin alam. Dahil sabi ng Biblia, walang manatiling buhay dito sa mundong ito. Lahat tayo lilipas, mga minamahal, ang ating pinagsikapang, mga trabaho na kuha nating mga ambisyon, mga talento natin. Lahat yan, sabi ng banal na kasulatan, darating ang araw, lilipas yan. Amen? Wala tayong madadala. Ang madadala lamang natin, mga minamahal, kung tayo naglingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At tingnan natin ang buhay ng mga tao, gagastos ng milyon, bilyon para makapagpatayo ng mga building. Para maging mga minamahal. Yung iba nagsusumikap maging sikat. Everybody shout, praise the Lord. Yung ibang tao, minamahal, nagsusumikap yung mga hindi nakakilala sa Diyos, manglamang ng kanilang kapwa. Amen? Hindi nila alam, darating ang araw, mga minamahal, sila lilipas yung pinagsikapan nila, yung pinagsikapan natin. Everybody shout, praise the Lord. Ito po'y lilipas, ngunit sabi ng Biblia, kung ikay naglingkod sa ating dakilang Diyos, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Kahit lilipas man ang iyong buhay dito sa mundong ito, ang iyong pangalan, ikaw na naglingkod sa mahal na Panginoon, hindi makakalimutan ng ating dakilang Diyos. Yan po ang pinaka-importante sa bawat sa atin. Kaya habang tayo may buhay, ating lubos-lubosin ang panahon. Everybody shout, praise the Lord. Kung tayo'y tinawag ng mahal na Panginoon, ating pagsumikap ang gampanan, ang ating mga kanya-kanyang tungkulin, ang ating mga obligasyon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag nating sayangin ang ating buhay dahil darating ang araw, minamahal. Masasabi na lang natin kung malakas pa ako ngayon, makatayo pa ako, gusto kong dadalo. Kasi yung iba, mga minamahal, magpa-pre-over, nakahiga na. Iiyak na lang sila, sabihin nila, gusto kong babawi, ngunit hindi ko na magagawa. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pala tayo binigyan ng buhay ng ating dakilang Diyos. Binigyan ng lakas ng ating mahal na Panginoon para maglingkod sa mahal na Panginoon. Para maglingkod, minamahal, para maging mabuti tayong halimbawa ng ating kapwa Kristiyano. Kaya lagi nating gagawin, minamahal, tayo po'y maging mabuting tao, magsumikap tayo, sabi ng Biblia, pag sumikapan mo maging mabuti. Minsan, mga minamahal, mahirap gawin yung mabuti. But shout, praise the Lord. Lalo na pag manghina ang ating espiritual, masarap, mga minamahal, yung parang masarap gumawa ng mali. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon, minamahal. Makalimutan natin, minamahal, na kung ano ang tama. Everybody shout, praise the Lord.
Lalo na minamahal kung magpadala tayo sa ating emosyon. Hindi natin namalayan, minamahal, na nakasakit na pala tayo ng damdamin ng ating kapwa. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin mga minamahal, alam minsan mga minamahal, na meron na pala tayong nabitaw, minamahal, na hindi magandang salita. Pag magbigay ka ng pagkain, magbigay ka, minamahal, ng magandang damit sa iyong kapwa, makalimutan pa niya yan. Pero itong ating binibitaw na mga salita, once makalabas sa ating bibig, mga minamahal, at ating masabi sa ating kapwa, minamahal, masaktan siya, hindi na yan makalimutan. Pero hindi hatred ang tawag nun. Yung hatred, yung meron kang galit, hindi mawala ang galit sa iyong puso. Pero yung hindi mo malimutan, sa Bisaya pa, nahiubos lang ka. Everybody shout, praise the Lord. Nasakitan lang ka. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya bago tayo mga minamahal magbitaw ng salita, isipin natin mga minamahal kung itong salita na ito maging pagpapala ba ito sa aking kapwa. Maging pagpapala ba ito sa aking kapatid? Maging pagpapala ba ito mga minamahal sa mga nakarinig? Sabi ng banal na kasulatan, bawat galaw natin mga minamahal, bawat bitiw natin ng salita, ating isipin minamahal kung makatulong ba ito mga minamahal sa ating kapwa, ating palakpakan ng ating dakilang Diyos. Yan po ang utos ng banal na kasulatan. Everybody shout, praise the Lord. Higit sa lahat, mahalin natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming mga minamahal sa ating sitwasyon. Minsan, yung anak para siya ang magulang. Amen? Parang grabe makasagot-sagot sa kanyang magulang. Hindi mga minamahal, kung utusan mga minamahal, hindi, parang hindi mga minamahal pinakinggan. Everybody shout, praise the Lord. Isipin natin lagi, darating ang araw itong mga magulang natin, hindi na natin makikita. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na natin mga minamahal, hindi na natin sila mga minamahal mapakitaan mga minamahal ng mga mabuting gawa. Everybody shout, praise the Lord. Kaya napakapalad natin kung mayroon tayong mga magulang na lagi tayong pinagalitan. Mga magulang sa espiritual na nagtuturo sa atin. Para minamahal, marunong tayong mga minamahal magtrabaho sa ating kaligtasan, nagpaalala sa atin, nag-rebuke sa atin. Mahirap kaya mga minamahal pag wala nang magpaalala sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Katulad na lang tayo ng mga taong mga minamahal hindi naglingkod sa totoong Diyos. Ating palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya pag mayroong mga minamahal, mag-correction sa atin, pasalamatan natin ang Diyos. Dahil nagamit siya ng tao, kahit hindi natin kaano-ano, kahit hindi natin pamilya, mga minamahal, mga magulang, yung sinasabing sa Biblia na, igalang natin ating mga magulang, hindi lang ito yung mama natin, papa natin, everybody shout, praise the Lord. Lahat ito, kailangan. Sabi ng Biblia, minamahal, igalang natin. Dahil hindi natin alam, minamahal, darating ang araw, hindi na natin sila makasama. Everybody shout, praise the Lord. Hindi na natin sila makatabi. Hindi na natin sila, minamahal, makikita pa. Kaya habang nandito sila, mga ating kapatiran, mahalin natin. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sabi ng Biblia, maikli lamang ating buhay dito sa mundong ito. Sabi nga ng minamahal ng Ecclesiastes, katulad lang tayo ng isang bulaklak. Mga minamahal, darating ang araw, lilipas, hindi na mga minamahal, umawala ang kagandahan, hindi na magandang tingnan. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng ating talento, minamahal, makakalimutan na. Wala na lahat. Yan po'y sabi ng banal na kasulatan. Ano ang ating hingin sa mahal na Panginoon lagi habang tayo'y nabubuhay? Yung tinatawag na wisdom, karunungan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yung karunungan na nagmumula sa ating dakilang Diyos, katulad ni King Solomon. Sundan natin dito sa aklat ng 1 King chapter 3, verse 5, talon sa 9 and 12. Hanggang 12. Praise the Lord.
From the book of 1 Kings chapter 3, verses 5, jump to 9 up to 12. In Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask, what shall I give thee? Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge this thy so great a people?" And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, "Because thou hast asked these things, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thy understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy word. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee." Amen. Dito po sa Aklat ng Unang Mga Hari, Kabanata 3, mga talatay 5, talon sa 9, hanggang 12. Sa 5, sa gabaon ay nagpakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, "Hingin mo kung anong ibibigay ko sa iyo." Sa 9, "Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makahatol dito sa iyong malaking bayan?" At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, na hiningi ni Salomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, "Sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo'y katalinuhang upang kumilala ng kahatulan. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na ano pat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sinuman pagkamatay mo." Amen. Amen. Everybody shout, "Praise the Lord." Talagang napaka-wise ni King Solomon, minamahal. Nung siya po'y natulog, sabi dito, nag-offer ang mahalapin kung ano ang hingiin niya, ibibigay ng Diyos. Siguro sa atin, pag tayo ang makapanaginip, magsabi ang mahalapin, hingiin mo kung ano ang gusto mo. Una siguro nating hingiin, minamahal, 1 million. Pira. Everybody shout, "Praise the Lord." Mga kayamanan, magandang sasakyan, ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Alam ni King Solomon, pag siya po'y hihingi, minamahal, ng material na mga bagay, mawala siya sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Dahil maraming mga hari, minamahal, na sila po'y mayaman. Dahil sa kanilang kayamanan, nawalay sila sa kamay ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, "Praise the Lord." Ano ang sabi ni King Solomon nung siya po'y naghingi sa mahal, at nung nag-offer ang Diyos sa kanya, ano ang sabi ni King Solomon? Isa lang ang hiningi sa ating dakilang Diyos, yung mga minamahal karunungan na nagmumula sa ating dakilang Diyos, o kaya wisdom, ating palakpakan ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, "Praise the Lord." Ang kanihingi, isa lang, mga minamahal, ngunit sabi ng banal na Biblia, ibinigay ng Diyos lahat sa kanya. Pagpapalang pisikal, pagpapalang pinansyal, pagpapalang espiritual, lahat, minamahal, mga kayamanan, pinayaman siya ng ating dakilang Diyos, naging matalinong hari siya. At ano ang sabi dito sa last, minamahal? Sabi dito, "Narito ang ginawa ayon sa iyong salita, narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na ano pat walang maging gaya mo ng una sa iyo, o magbangon mang sinuman pagkamatay mo." Everybody shout, "Praise the Lord." Talagang napakatalino ni King Solomon, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kahit siya po'y mamatay, minamahal, walang tao, mga minamahal, na
maging hari na katulad niya. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang kanyang hiningi minamahal sa mahal na Panginoon, itong tinatawag na wisdom. Ito po'y napaka-importante sa isang Kristiyano. Kahit sa ating panahon, ngayon minamahal, kahit hindi tayo hari, ito po'y napaka-importante sa ating buhay, itong karunungan na nagmumula sa ating dakilang Diyos at hindi sarili nating karunungan. Sarili nating karunungan, minamahal, pag magkamali tayo, kunting mali lang mga minamahal, yan ang magdala sa atin mga minamahal, palabas sa gawain ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yan po minamahal, ngunit kung ikay humingi ng karunungan na nagmumula sa Diyos, pagdating ng pagsubok, yung karunungan na mula sa ating mahal na Panginoon, i-guide ka, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon. Sa pagsubok o at sa pagpapala, minamahal, lagi kang sasamahan, i-guide, pangunahan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka mamawala, minamahal, sa kamay ng ating dakilang Diyos. Kasi ang kaaway wise. Sabi nga ng Biblia, lahat gawin ng kaaway para lang mawala ang Kristiyano. Minsan, una mga minamahal, tanggalin ng kaaway yung ating pananampalataya sa Diyos. Tanggalin ng kaaway, minamahal, yung ating matinong pag-iisip, magtaka na lang tayo, wala na tayong gana. Minsan mga minamahal, ang kaaway ng Diyos maglagay ng distraction para madistract ka, hindi ka makapaglingkod ng maayos sa ating dakilang Diyos. Nangyayari yan nung mga minamahal. Meron tayong outreach sa bundok. Nagawain doon. Ang kapatiran, mga minamahal, galing siguro sa trabaho, pagod. Laging pag mag-overnight, parang tulog lahat. Minsan, isa lang ang gising. Isa lang din ang tagapalakpak. Pag sabing palakpakan natin ang mahal na Panginoon, isang bisis lang din magpalakpak. Ganun lang. Yan, preacher, galing sa biyahe, 4 hours ang biyahe, minamahal. Pag makita yung kapatiran tulog, parang manghina din. Everybody shout, praise the Lord. Yan po, parang yan sa tumatayo sa banal na pulpito, lalo na pag hindi na tayo magpalakpak, hindi na tayo sisigaw ng praise the Lord. Ang kalakasan kasi minamahal ng mga tumatayo, pag makita yung mga minamahal, yung pagsusumikap ng mga kapatiran. Kaya sa madaling pagkasabi, lagi silang tulog. Alam nga naman, pagalitan mo yun, hindi mo alam, baka galing yun sa mabigat na trabaho. Kasi sa bundok, mga lahat ng mabigat na trabaho, mag-akyat ng niyog, kung ano-ano lang. Kaya habang nasa last, minamahal, nasa yung habang lingkod. Pagdating ko doon, nanalangin, mahal na Panginoon, ikaw na bahala sa mga kapatiran kasi pagpalain mo sila, ikaw bahala, mga minamahal, maghanap ng paraan para hindi na sila makatulog. Anong testimony portion, ay sabi ng kaaway, maglagay ng distraction sa gawain. Totoo yan, nakasulat yan sa banal na kasulatan. Ang testimony portion, minamahal, tulog ang kapatiran. Wala nang nagpalakpak sa nagtestimony. Bigla mayroong lasing mga minamahal, pumasok sa bahay-sambahan, sumigaw, may dalang baril. At sabi niya, pahinaan niyo ang iyong sounds, kung hindi niyo pahinaan, paputukan ko kayo. Lahat ng kapatiran gising, palakpak sa mahal na Panginoon. Palakpak, nagpuri lahat, minamahal. Kaya, habang lingkod, parang yun ang bunga ng prayer, mga minamahal. Nagising sila, kahit hindi na mga minamahal. Parang galing sila nagkape, mga minamahal. Gising lahat, mga minamahal, nagpalakpak sa mahal na Panginoon. Sigaw ng sigaw yung lasing. Kahit distraction, pero meron pa rin ikabubuti sa gawain ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, nung nagtagal, minamahal, sabi ng lasing, pag may magtestimony, yung nag-prayer ng, kung hindi ako nagkabay, is ill o ba yun? Sabi niya, ayusin mo. Kung hindi mo yan ayusin, babarilin kita. Sinilip ko yung kuan, mayroong sigurong baril talaga tong lasing na to. Pagtingin ko, minamahal, parang baril talaga ang nasa kanyang bulsa. Kaya sabi ng kapatiran, lumapit sa sa preacher area, Brad, ituloy ba natin ang gawain? Sabi ko, ituloy. Kalooban yan ng mahal na Panginoon para hindi na kayo makatulog. Ay mga minamahal, grabing puri. Habang hindi pa nag-altar call, yung iba umiyak na. Nag-agonize. Umiyak, minamahal, hindi dahil sa presensya ng Diyos, dahil may lasing sa kanyang likod. Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos, minamahal.
Kaya kung mga minamahal, ayaw nating mayroong mangyari, distraction sa ating paglilingkod. Lagi tayong gagawa, mga minamahal, yung nakasulat, mga minamahal, yung turo sa atin, lagi nating gagawin. Magsusumikap tayo, gagawa tayo sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lagi tayong gising, kasi kung gising yung mga kapatiran, hindi na yung papasok yung lasing, nakita niya, tulog lahat, siya ang nagising. Hindi man pwedeng gisingan ng preacher, baka magalit, siya ang nagising, gising lahat. Ating palakpakan ng ating dakilang Diyos, minamahal. Ang punto natin dito, mga minamahal, kailangan kung wala kang malawak, minamahal na pag-uunawa na nagmumula sa ating dakilang Diyos, sigurado stop ang gawain. Everybody shout, praise the Lord. Siyempre, maano ka na, ma-provoke, maano. Kaya, habang mga minamahal na nalangin, nung preaching time, gusto siyang tumayo, mga minamahal, parang meron siyang bunutin sa kanyang baywang, ngunit patuloy pa rin ang gawain hanggang nag-altar call, hanggang natapos ang banal na gawain, hindi siya, mga minamahal, walang nangyaring masama sa ating banal na gawain. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Everybody shout, praise the Lord. Minsan, minamahal, ilagay tayo sa sitwasyon na takutin tayo, mga minamahal. Subukan ng Diyos ang ating pananampalataya, minamahal. Pero kung ikay naglingkod, sincero sa ating dakilang Diyos, ano ang sabi ng Biblia? Bigyan ka ng mahal ng malawak na unawa. Siya ang manguna sa iyo. Mga minamahal, magtaka ka na lang kung bakit mo nagawa. Everybody shout, praise the Lord. Kung bakit mo minamahal na pagpatuloy, magtaka ka na lang dahil Diyos ang nanguna. Sabi ng Biblia, hindi tayo ipapahiya ng ating dakilang Diyos. Kung paano ng mahal na Panginoon tinulungan ang mga apostoles, mga propeta sa Biblia, kahit nasa bingit na sila ng kamatayan, minamahal, kahit pinagtawanan sila, nagpatuloy silang naglingkod sa ating dakilang Diyos, hindi sila takot mamatay, minamahal, hindi sila pinahiya ng mahal na kung gawin natin sa panahon natin ngayon, mangyayari yan sa ating mga buhay. Bakit? Ang Diyos nila at Diyos na ating pinaglilingkuran kayo ngayon, isang Diyos lang. Walang pinag-iba, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sundan natin dito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Praise the Lord. Praise the Lord. From the book of 2 Corinthians chapter 1, verse 12. For our rejoicing is this, the testimonies of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we had our conversation in the world, and more abundantly to you, ward. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanata ay 1, talata po ay 12. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos na kami nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Amen. Amen. Very short, praise the Lord. Ang mga apostoles, habang sila ay nangaral, ang bit-bit nila, minamahal, hindi yung diploma sa Bible School. Dahil panahon sa hindi pa yon uso yung mag-aral ng Bible School. Hindi sila, minamahal, yung mga tao na nakapagtapos na pag-aaral ng Bible School. Ang kanilang dala, karunungan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Wala nga sila kahit pira. Maglakad sila, mga minamahal, walang magandang damit. Mahirap ang kanilang sitwasyon. Ngunit sila ay nakapagpatuloy. Sabi nga ng Biblia, minamahal, kahit hindi sila nakapagtapos ng Bible School, mas sagana pa, mga minamahal, ang pagpapala na binigay ng Diyos sa kanila kaysa mga tao, mga minamahal, na nakaupo at mga marunong, mga minamahal, nakapagtapos ng kanilang pag-aral ng Bible School. Hindi nakapag-aral ng Bible School ang mga apostoles dahil yung ibang apostoles, minamahal, meron namang maganda, mananlita, nakapag-aral. Pero yung iba, karpintiro, mangingisda. Everybody shout, praise the Lord. Kasi mangingisda ka pagkatapos, minamahal, papasok ka sa mga sinagoga, papasok ka sa mga pangaralan mo, mga hari, mga gobernador. Galing ka ang mangingisda. Kung wala kang karunungan na nagmumula sa Diyos, hindi mo kaya yun. Everybody shout, praise the Lord.
Hindi mo kaya, minamahal, basahan mo. Mag-share ka ng Word of God, minamahal, sa mga tao, mga talagang mga minamahal, nakaupo sa mataas na mga posisyon, ngunit ikaw, karpintero, mangingisda ka. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Bakit nagagawa nila, minamahal? Dahil bawat puri nila, bawat minamahal, manalangin sila, humingi sila ng karunungan. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking karunungan, karunungan na nagmumula sa iyo upang ako'y makapagpatuloy sa aking tungkulin. Everybody shout, praise the Lord. Pag ang Diyos, mga minamahal, ang magbigay, talagang, mga minamahal, ipakita ng Diyos sa mga tao na ikay matapang na Kristiyano. Matapang na Kristiyano, mga minamahal, ipakita ng mahal na Panginoon katulad ng ating beloved pastor. Pag mangaral, minamahal, maraming magalit. Gusto nilang patayin ang ating beloved pastor, hindi nila magagawa. Bakit? Lahat ng lumabas sa bibig ng ating beloved pastor, minamahal, karunungan na nagmumula sa Diyos, utos ng ating mahal na Panginoon, verse to verse na kasulat sa banal na kasulatan. Amen. Kaya pinagpala ang ating banal na gawain. Kaya, habang tayo'y nabubuhay, huwag nating sayangin ang sakripisyo ng mga nauna sa atin. Huwag nating pabayaan, mga minamahal. Huwag nating pabayaan ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Huwag nating pabayaan, minamahal, ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil bago ito tumayo, minamahal, maraming mga pawis, luha, mga minamahal, ang pumatak sa ating beloved pastor. Naging Kristiyano ka, mga minamahal, dahil sa luha ng ating beloved pastor. Amen? Kaya tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo-tayo lang, hindi natin kayang baguhin, kahit buhay natin mismo, hindi natin kayang baguhin. Everybody shout, praise the Lord. Totoo ang Diyos, totoo ang propeta, mga minamahal ng ating beloved pastor. Nakita natin kung paano tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Last, mga minamahal, Matthew chapter 20, verse 28. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 20, talata po ay 28. Ganito po ang pagkasayo, mga minamahal. Gayon din naman ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtumbos sa marami. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ating mga minamahal, i-share ang salita ng ating dakilang Diyos. Kahit ang mahal na Panginoon mismo, nung siya'y bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, mga minamahal, sabi ng Biblia, hindi siya pumarito upang paglingkuran, kundi pumarito siya, sabi ng banal na kasulatan, minamahal, upang itubos ang marami. Mas lalo na tayo, mga minamahal. Ang bahal na Panginoon, hari ng mga hari, pero bumaba para magsakripisyo. Ginawa niya ang kanang mission, mga minamahal, para maraming mga taong matubos. Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga taong maligtas. Kaya bakit tayo tinawag ng ating dakilang Diyos? Hindi lang para iligtas natin ang ating mga sarili. Hindi lang, mga minamahal, para iligtas natin ating mga loved ones, kundi pati yung mga taong kaibigan mo, kaibigan natin, classmate mo, mga minamahal. Tinawag ka ng Diyos para maging, mga minamahal, maging tulay ka para sa kaligtasan ng iyong mga kasama. Everybody shout, praise the Lord. Yan po bakit tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo tinuruan? Bakit tayo nakakita ng himala? Yung himala, minamahal, hindi yan para sa atin lang. Pinakita ng Diyos yan sa atin para i-share natin sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Yan po'y gawin nating ebidensya, mga minamahal, na kung gaano katotoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawaing ito. Pag makakita tayo ng mga loved ones na hindi pa nakakilala sa Diyos, i-share natin yung mga himala, mga privat ebidensya, ipakita, i-share natin sa kanila lahat ng ating nakikita kung paano tayo binago ng Diyos, paano ka pinagpala ng Diyos, paano ka pinaghawakan ng ating mahal na Panginoon. Lahat yan, huwag nating ikahiya, mga minamahal, ipakita natin sa kanila. Everybody shout, praise the Lord. Dahil yan po ang tungkulin
ng buhay ng tao dito sa mundong ito. Matakot ka sa Diyos, i-share mo ang salita ng mahal na Panginoon, sumunod ka, paglingkuran mo ang ating dakilang Diyos. Yan po ang ating trabaho. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kahit ang Diyos mismo, mga minamahal, nung siya po'y bumaba, hindi niya sinayang ang oras, araw-araw nangaral. Maraming mga karamdaman, pinagaling, mga minamahal, mga demon possessed, pinagaling. Everybody shout, praise the Lord. Umakyat sa kabundukan, isipin mo, anak ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, pagkatapos aakyat sa kabundukan para ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya sino tayo, minamahal, para hindi tayo natin ipangaral ang salita ng Diyos? Kaya meron tayong krusada, malapit na mga minamahal, kung ilista tayong sounding team, kung hindi naman tayo busy, wag nating tanggihan. Everybody shout, praise the Lord. Ating palakpakan ang mahal na Panginoon, minamahal. Kasi tayo ang gagamitin ng mahal na Panginoon. Alam nga naman ang mag-sounding yung mga tao, mga minamahal na palahubog. Yung mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Tayo, minamahal, ang gagamitin ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Para makita nila, minamahal, habang nagbitbit mo yung leaflets, makita nila, minamahal, na totoo ka, mga minamahal, na sugo ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan po, mga minamahal. At last verse na po tayo. Maghanda na po ang ating mga mag-aawit at ating manunugto, minamahal, dito sa aklat ng 1 Thessalonians 5 verse 8. Praise God. Praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Amen. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, talata po ay 8. Datapwat palibhasay mga anak tayo ng araw. Mga pigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sino ang anak ng araw na tinutukoy ng Biblia? Tayo ito. Amen? Hindi yung mga tao na nagsasabing totoo ang kanilang Diyos pagkatapos lumalakad sa kadiliman. Everybody shout, praise the Lord. Lumalakad, laging gumagawa ng mga hindi maganda. Ang pag sinasabing anak ng kanang araw, ibig sabihin, minamahal, ikay totoong Kristiyano. Everybody shout, praise the Lord. At lagi kang nakitaan ng mabuting bagay. Sabi dito, mga minamahal, dahil tayo anak ng araw, kailangan mangagpigil tayo at isuot ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Lagi nating dalhin itong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil darating ang araw, minamahal, sabi ng Biblia, mangyayari yung nakasulat sa banal na kasulatan na kaguluhan. Nation against nation, minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Maglaban-laban, minamahal, sabi ng banal na Biblia. Kaya kung ikaw ay padalos-dalos sa iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon, talagang mawalan ka ng pag-asa. Huwag nating hayaan, minamahal, na masarado ang kaligtasan, wala pa rin tayong pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan, minamahal, ngayon, lagi nating mga minamahal hingiin sa ating dakilang Diyos na laging dagdagan ang ating pananampalataya para pagdating ng karamdaman, pagdating ng kaguluhan, pagdating, minamahal, ng mga, sabi ng Biblia, ng mga matinding mga minamahal krisis, ang makabuhay sa atin itong ating pananampalataya sa Diyos. Pag meron kang pananampalataya sa Diyos, kailanman hindi ka mawala ng pag-asa. Kahit ilagay ka pa, minamahal, sa ilalim ng, mga minamahal, kahit ilagay pa ka sa ilalim ng bilangguan, dahil buo ang iyong pananampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi ka mawala ng pag-asa. Everybody shout, praise the Lord. At sabi dito, at ng pag-ibig at maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Higit sa lahat, minamahal, itong kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord. Ang makaligtas sa atin, mga minamahal, ang ating sarili. Ang ating mga minamahal, itong ating ginagawang mabuti. Ang makaligtas sa atin, itong ating pagsusumikap
magkaroon ka ng pananampalataya kung makita ng Diyos ang iyong pagsusumikap, makita ng Diyos ang iyong pagsakripisyo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil itong pananampalataya na nakasulat sa banal na kasulatan, hindi mo na ito kailangang hingiin sa ating dakilang Diyos. Pag nakita ng Diyos, mga inamal, nagtrabaho ka sa iyong kaligtasan, nagsusumikap ka, patuloy kang dumadalo, minamahal, sabi ng banal na Biblia, bigyan ka ng mahal na Panginoon ng pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, lagi nating pagyamanin itong ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya sa mga oras na ito, ating awitan ng ating